Lagi mong tatandaan, kahit anumang pagsubok ang dumating sa buhay mo, laging may sagot kung saan matututo tayo sa pagkakamali sa nakaraan. Kung saan mas paahalagahan natin ang kasalukuyan. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay laging masaya tayo. Minsan may darating na pagsubok sa buhay mo na susubok sa katatagan mo at magpapatibay sa pagkatao mo upang mas maging matatag ka sa mga susunod pang hamon sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa panibagong umaga, mula sa pagsiling ng liwanag sa aking mga mata, ngiti ang bumungad sa puso ko at kaluluwa. Ito na yung araw na pinakahihintay ni Kurt. Alam kong mas gagalingan niya sa pagkakataong to. Kaya naman, eto, bumangon na ako. Umarap ako sa salamin, tapos pinagmasdan ko ang mga ngiti sa labi ko. Okay pa rin. Gwapo pa din naman. At medyo pumati ako. Napakahabang panahon din kasi akong hindi naaarawan. Kaya ito, nagsuot na muna ako ng short at sando bago lumabas sa bodega. At aba, di ko ata naisara yung pintuan kagabi. Buti na lang at hindi ako sinilip ni Aling Yoli. Baka matakot siya kapag sumilip siya. Makakakita siya ng anaconda. Pero, teka. Naalala ko yung panaginip ko paggabi. Grabe talaga yun. Parang totoo. Pero teka, magpapagupit muna ako kasi naman mukha na akong ermitanyo sa buhok ko. Buhaghag na medyo kulot pa. Kaya eto, paglabas ko, wala na si Kurt. Maaga kasi ang exam. Baka nasa kasagsagan na ng exam yun eh. Tsaka, di ako nag-aalala. Alam kong kaya niya yun. Kaya naman, eto, nagpaalam na ako kay Aling Yoli na magpapagupit muna para pogi. 3 araw na mawawala si Kurt. Kaya dapat sa 3 araw na yun, magawa ko na lahat ng mga plano ko. Ganun kasi katagal ng bar exam. 3 days. Kaya ito, nagpagupit na ako. Tapos, umuwi din ako kaagad at naglinis ako sa buong dormitoryo. Wala naman kasi akong ibang gagawin eh. At sa bawat pagpatak ng oras, siyempre, may halong kaba. Ewan ko ba pero mas nakakakaba pala yung ganito. Pero alam kong kakayanin ni Kurt yun. Alam kong gagawin niya ang lahat. At sa paglipas ng mga oras at araw, halos di ako makakatulog sa kakaisip. Kabang-kaba ako. Ewan ko ba? Kasi nung nag-bar exam ako, di naman ako kinakabahan ng ganito. Chill nga lang ako nun. Ganito din siguro yung nararamdaman ng mga naghihintay sa akin dati.
Nakaka-stress pala. Pero huling araw na to, alam kong papasa si Kurt. Alam kong kaya niya. Kaya ito, nasa sala lang talaga ako ng dormitoryo. Hindi mapakali. At di ko malaman kung anong gagawin ko ngayong araw. Basta, magkahalo yung saya at kaba. Para na akong nababaliw sa mga sandaling to. Kailangan ko ng pampakalma. Nakaka-stress maghintay. Kaya ito, hihintayin ko na lang dapat siya dito sa dormitoryo. Kaya lang, naisipan kong puntahan na lang siya at salubungin. Andun na kasi si Tito, yung papa ni Kurt. Sasalubungin daw nila. Kaya naman eto, palis na ako. Pero bago ang lahat, nagdasal muna ako bago umalis. Hiniling ko na sana sa pagkakataong to, maging masaya na si Kurt sa pinaghirapan at pinagpaguran niya. Sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas, natapos na. Nanginginig ang mga kamay at daliri ko. At ito, humiling ako na sana ibigay na sa akin to. Kasi ginawa ko ang lahat ng pinaka-the best na magagawa ko. Kaya naman, uwian na. May halong kaba sa bawat ngiti. Pero mas nakakakaba pala sa pangalawang pagkakataon. At ang tanging gusto ko lang gawin ngayon ay ang umuwi na tapos matulog ng mahimbing. Kaya eto, paglabas ko, wala, nakakatuwa sa labas. Ang daming tao na sumasalubong sa mga nag-exam. Naalala ko nung nakaraan, sinalubong din ako nila papa at mama, pati si ate. Pero sabi ko naman sa kanila na huwag na akong salubungin ngayon. Kasi hindi diretso na ako sa dormitoryo. Kaya ito, di na ako maasa. Kaya lang, ano yun? Parang naririnig ko yung boses ni Axel. Napangiti na lang talaga ako. Kaya ito, hinanap ko siya. At nung makita ko siya, ewan ko ba? Pero parang bumagal ang mga oras. Tapos ito, bumagal ang bawat sandali na parang napakadaming alitap-tap at paro-paro ang nagliliparan na parang umuulan ng mga bulaklak. At eto, nilapitan niya ako kaagad. Hindi ako makapagsalita sa sobrang saya. Nakangiti lang ako tapos gusto ko siyang halikan sa labi. Kaso ang daming tao. Kurt, congrats. Namiss kita. Axel, bakit andito ka? Kurt naman, kailangan pa bang itanong yan? Mahal kita kaya andito ako. Tara na, lilibre daw tayo ng papa mo ng dinner. Hala, Axel, andito si papa. Nasaan? Kurt, ayun nakaupo. Masakit daw ang tuhod. Nirarayo man na ata. Gagi ka talaga, Axel.
Tara na nga kay Papa. Hika ako tapos eto. Hinawakan ni Axel ang kamay ko at sabay na kaming nagtungo kay Papa. Kaya lang, tinanggal ko yung kamay ko mula sa pagkakahawak ni Axel. Hindi kasi alam ni Papa na magjowa kami ni Axel. Kaya ito, paglapit namin kay Papa, nakangiti lang si Papa sa akin. Ngiting nababalot ng katanungan. Anak, Kurt, bakit ayaw mong maghawa kamay kayo? Huwag ka nang mahiya. Matagal ko nang alam na magjowa kayo. Nung unang punta pa lang ni Axel sa bahay, alam kong kayo na. Hello, Papa. Anak, mag-holding hands na kayo. Dali na. Huwag ka na maarte. Tanggap ko naman kayo. Tsaka, anong plano nyo paglabas ng resulta? Tito. Papakasalan ko na pong anak nyo. Wika ni Axel. Nagulat tuloy ako. Pero yung pagkagulat ko may halong mga ngiti. O siya. Ano pa bang magagawa ko? Kung saan magiging masayang anak kong si Kurt, di ko siya pipigilan sa desisyong gagawin niya sa buhay niya. Tito, okay lang ba na hingin ko na ng personal sa inyo ang kamay ni Kurt sa pagkakataong to? Sa mga sandaling to, para akong nasa ibang mundo. Punong-puno ng kaligayahan ng puso ko. Kaligayahang walang kasing tulad. Kaligayahang walang katumbas. Axel, simula sa araw na to, yung pinapaubaya ko na sa'yo, ang anak ko. Alam kong hindi mo siya sasaktan at alam kong mamahalin mo siya ng higit kanino man. Ingatan mo ang anak ko, Axel. Kasi kayamanan ko siya sa puso ko na ibinibigay kong regalo sa tunay at wagas na pagmamahal mula sa iyo. Wala na akong nasabi. Finish na. Nagwagi na talaga si Axel. Ano pa bang magagawa ko? Mag-dinner na muna tayo, Papa. Axel, wika ako. Kasi naman, baka mamaya hindi ko nakayanin sa sobrang kilig na nararamdaman ko. Nakakainis naman si Axel. Bakit ganun siya magmahal? Sobra-sobra. Wagas. At walang kapantay.